O, isa ka ba sa mga taong nagtatanong kung kailan dapat magsimula? Kung ano-anong mga video yung pinapanood para makahanap ng kasagutan kung kailan yung the best na buwan na dapat magsimulang mag-invest sa MP2 savings upang after, no? Pagkatapos ng 5 taon na mature na yung MP2 savings mo is mas malaki yung makuha mong halaga. Pwes, sa video na to, isasagutin natin yan. Hindi lang basta opinion. O kaya, chismis. Dahil sa video na to, ay gagamitan natin ng matematika upang masagot ang malaking katanungan nating lahat. At tignan natin kung anong buwan nga ba magandang magsimula dito sa MP2 savings. Ayan mga kautak, na-excite kayo sa ating topic for this video kasi nga naman, gagawan natin ng calculation yung bawat buwan. Opo, bawat buwan. Check natin kung January nagsimula, February magsimula, after 5 years, kung magkano yung makukuha na MP2 savings plus dividend. At tignan natin kung anong buwan nga ba pinakamaganda na mag-invest sa MP2 savings. Start na tayo. For this video mga kautak, is gagamit lang tayo ng isang interest rate for 5 years. Which is yung 7.03%, which is the recent na updated interest rate ni Pag-ibig for MP2. So gagamitin natin yung 7.03% sa buong 5 taon para ma-check natin kung magkano nga ba or alin yung pinakamataas na maka-accumulate na savings after 5 years kapag nag-start tayo ng ganitong buwan. Siyempre, start tayo kay January. Kung napanood nyo na yung mga previous video ko, pinakita ko na yung calculation within the year ng dividend is sobra or napakalaki ng dividendo na kukuha ng contribution during January. So kung makikita nyo dito sa ating table for year 1, for January, ang nakuha ng 500 pesos na contribution for January is 35.15. Pero nung December is 2.93 na lang. O di ba? Ang laking diferensya. Pero ang malaking katanungan, January nga ba ang pinakamagandang buwan para magsimulang mag-invest sa MP2 savings? So for January, so tinlat ko na yung 500 pesos buwan-buwan, monthly consistent na naghulog for 5 years. So magtatapos yan ng December sa ika-5 taon. Sa 7.03%, sa loob ng 5 taon, ang total accumulated savings niya, yung contribution plus dividend earned for 5 years is 35,839.78. Ilagay ko tong amount na to ngayon dito sa ating comparison table para ma-compare natin hanggang December. Ayan. So meron na tayong January. Punta na tayo ngayon kay February. Ayan, dito tayo kay February. Kung saan, February nagsimula. So ang tapos nyon, dun sa ika-5 taon, January. So dito, kung makikita nyo to, initial investment, nilagay ko is February. So ang huling contribution niya is January. So kung makikita nyo ngayon, andito na yung total ending balance niya after 5 years or yung accumulated savings, dividend plus contribution will be 35,846.30. So ayan din yan. Ayan. So copy natin. Tapos ilagay natin ngayon doon sa ating comparison table. Ayan, lagay natin. Uy, pansinin nyo, mas malaki ngayon yung nakuha na total doon sa February. So, kunin natin yung difference. So, pag kinuha natin yung difference sa dalawang yan, is merong difference na 6.52. Huh? Ibig sabihin pala, kapag February ka nagsimula, is mas malaki yung makukuha mo after 5 years kaysa magsimula ka ng January. Ano sa tingin nyo? Pero bago tayo mag-conclude, proceed muna tayo kay March. Ayan, dito na tayo sa March nag-initial investment. So, March nagsimula, maghulog ng 500 for 60 months. Ayan, so ang tapos ng March is dapat February. Ayan, so ang total accumulated savings plus dividend after 5 years will be 35,851.41. Copy ulit natin yan, tapos ilagay natin dito kay comparison table natin. Ayan, lagay natin. Uy, may napapansin ba kayo? Parang mas malaki yung nakuha ni March kaysa dun sa February. What? Ibig sabihin ba nun na mas magandang magsimula ngayon ng March kaysa kay February and January? Kasi kapag kinuha naman natin yung difference nung total ng March doon sa January is merong 11.62 na diferensya. Mas malaki yung nakuha after 5 years
kapag nag-umpisa ng March. Ngayon, punta naman tayo kay April. Ayan, dito tayo kay April. Nagsimula, ayan na, initial investment, April 1, 2024. Ayan, nag-invest ng 500 for 60 months ulit. So, April nagsimula, dapat ang tapos niyan is March. So, ayan. So, ang total accumulated savings plus dividend earned after 5 years kapag nag-umpisa ka ng April with 500 pesos monthly will be 35,855.17. Lagay ulit natin yan doon sa ating comparison table. Ayan, lagay natin. Naku, parang mas malaki na ngayon kapag nag-umpisa ka ng April kaysa mag-umpisa ka ng March. Kapag kinuha natin ngayon, yung difference ng dalawang yan is mas lamang ng 3.76. Yung total accumulated savings ng April after 5 years kaysa doon sa March. Ngayon, kumpara natin yung April kaysa doon sa January. So, mas lamang yung April ng 15.39 pesos kung mag-umpisa ka ng April kaysa mag-umpisa ka ng January. Punta nga tayo ngayon kay May. Andito na tayo sa Mayo. Yan. So, May 1, 2024, nag-initial investment. So, ayan, nag-umpisang maghulog ng 500 pesos monthly during May. So, for 60 months is naghulog siya ng 500. So, after 5 years, ang makukuha niya na total accumulated savings plus dividend earned will be 35,857.66. Kopyahin nga natin ngayon yan sa comparison table natin. Ayan, lagay natin dito. Hala, mas malaki yung May kaysa doon sa April. At pag kinuha natin yung difference ng dalawang yan, is lamang si May ng 2.49 kaysa kay April. At kung kinuha natin ngayon yung difference ng total ng May kaysa sa January, is mas lamang ngayon yung May ng 17.88. Wow. Hintayin ko na lang kaya yung May bago ako mag-umpisa mag-save kasi mas malaki nga pala yung makukuha ko after 5 years. Oh, wait lang. Mamaya ka na magdesisyon. Punta naman tayo ngayon kay June. Ayan, initial investment June 1, 2024. Naghulog ng 500 pesos during June 2024. So, after 5 years, ang tapos nun is May. And after 5 years, with 7.03%, is kikita yung 500 pesos mo monthly for 60 months ng 35,858.94. Kopyahin ulit natin, lagay natin sa comparison table natin. Ayan, lagay natin. Mas maganda pa palang mag-umpisa ng June kaysa mag-umpisa ng May kasi mas malaki naman yung makukuha ko during June ng 1.28 at mas malaki naman yung June kumpara na kung magsisimula ako ng January. Mas malaki ng 19.16. Hintayin ko na lang yung June bago ako mag-invest sa MP2 savings. O huwag ka muna magdesisyon kasi baka mas mabigla ka later on. Punta tayo ngayon kay July nagsimula. Nag-umpisang maghulog ng 500 pesos monthly noong July. Siyempre matatapos yan June, no? For 5 years. So, after 5 years, with 7.03%, ang makukuha mo ngayong total accumulated savings will be 35,859.08. Kopyahin ulit natin. Lagay natin lagi dun sa comparison table natin. Naku, sa July pala mas magandang magsimula eh. Kasi kung kukumpara natin yung July sa June, is mas malaki ito ng 0.14. At kung ikukumpara natin ngayon, yung makukuha natin ng July, or pag nag-start tayo ng July, kaysa dun sa nag-start tayo ng January, mas malaki to ng 19 pesos and 30 centavos. Ayun, buo na yung desisyon ko. Hihintayin ko ngayong mag-July bago ako magsimulang mag-save sa MP2 savings. Tapusin mo hanggang December. Tignan natin, baka magbago pa yung desisyon mo. Ayan, talon na tayo ngayon sa December para hindi na tayo masyadong tumagal sa video na to. Andito na lang makikita nyo yung mga computation natin for August, September, October, November nagsimula. Pero dito tayo ngayon kay December. Nag-start ng December 2024, nag-initial investment, no? Nung December, ngayong December mag-i-start. So, after 60 months or 5 years, with 7.03%, no? Annual interest rate, so magtatapos ng November. So, ang makukuhang total accumulated savings, no? Kasama yung dividend earned, kapag December ka nagsimula, is 35,845.06. Copy ulit natin yan
Tapos, ilagay natin dun sa comparison table natin. Ayan, for December. Ngayon, kunin natin yung difference ng December total after 5 years, kapag December ka nagsimula, versus dun sa November ka nagsimula. So, ang magiging difference will be negative 4.54. Ibig sabihin, mas magandang magsimula ng November kaysa sa December. Ito naman, kunin naman natin ngayon yung difference ng December total o yung after 5 years na total kapag December ka magsisimula versus dun sa 5 years total kapag January ka nagsimula. So, ang magiging diferensya nila is 5.28. Ibig sabihin pala, kahit maghintay ako hanggang December, is mas malaki pa rin yung makukuha ko kumpara na mag-umpisa ako ng January. Ngayon, base sa numero nating nakalap, is noong July is yung huling positive or yung mas malaki siya kaysa doon sa previous month, which is mas malaki siya ng 0.14 kaysa doon sa June. And after that, yung August hanggang December is mas paliit siya ng paliit kaysa doon sa previous month. Kasi nung August, naging negative 93 cents na. And then, yung December is negative 4.54. Pero, lahat ng buwan, kung ikukumpara naman sa January ka nagsimula, is mas malaki yung makukuha mo. Ibig sabihin ba nun, pangit magsimula talaga ng January? At base rin sa ating numerong nakuha, ang pinakamalaki na diferensya is yung buwan ng July kung ikukumpara sa January. So, pwede na ba nating isagot na July ang pinakamagandang buwan para mag-umpisa ng MP2 savings? Ano sa tingin nyo? Kung nakapag-desisyon ka na July magsimula, pues wag muna kasi hindi pa tayo tapos sa video na to. May idadagdag akong salita na pwedeng makapagbago ng lahat. Ito ay opportunity cost. Kung ipapaliwanag ko yung opportunity cost, ito yung halaga na pwedeng makuha natin or mawala sa atin kapag pinili natin ang isang bagay. Ibig sabihin is kapag nagdesisyon ka na ganitong buwan magsimula, is meron kang opportunity cost na pwedeng makuha at pwedeng mawala. Gamitan ulit natin ng matematika para mas malinaw. Ayan mga kautak, kung makikita nyo ngayon sa aking screen is yung MP2 Savings Detailed Dividend Calculator. Kung saan, kung pinanood nyo yung previous video ko, is malalaman nyo dito kung paano nga ba mas detalyadong kumikita yung buwan-buwan na hinuhulog natin kay MP2 Savings. At nakikita nyo rin dito yung comparison table natin kanina. Gamit itong dividend calculator natin is mas may papaliwanag ko sa inyo kung ano nga ba yung opportunity cost na pwede nyong makuha at pwede sa inyong mawala kapag nagdesisyon kayong magsimula sa ganitong buwan. Sa comparison na ginawa natin kanina, nalaman natin na mas maganda palang magsimula sa ibang buwan kaysa magsimula sa January. Kasi even nung December, maghintay ka ng December, is yung total accumulated savings natin is mas malaki ng 5.28 kung ikukumpara to sa total accumulated savings kapag nag-umpisa ng January. At during July, is nalaman pala natin ang gandang magsimula. Kasi kung ikukumpara kay January, is merong tong lamang na 19.30 pesos. O di ba? Kung pagbabasihan yung ating comparison na ginawa, talagang July, yung pinakamagandang buwan na magsimula kay MP2 Savings para mas malaki yung makuha mo after 5 years. Pero dahil sa konsepto ng opportunity cost is mababago lahat yan. Itong mga amount na to, di ba kinumpara to kay January? So, ang tawag din dito is opportunity cost gain. Kasi mas malaki yung makukuha natin kapag nag-umpisa tayo ng ganitong buwan kaysa mag-umpisa tayo kay January. Ang ibig sabihin po nun, merong opportunity cost gain during July na 19.30 pesos kaysa mag-umpisa tayo ng January. O ayan naman pala during July pala ang laki ng opportunity cost gain Teka, ang opportunity cost po kasi, hindi lang yan basta gain. Parang siso yan mga kautak. Kapag meron kang nakuha, meron ding mawawala sa'yo. Opo,
Ang opportunity cost is yung halaga na masasacrifice mo kapag nagdesisyon ka na gawin yung ganitong bagay. At dahil nagdesisyon ka na mag-umpisa ng July, meron kang 19.30 pesos na opportunity cost gain. Pero, ano yung opportunity cost na loss o yung mawawala sa'yo? So, gamit ang ating dividend calculator, alamin natin kung magkano yung opportunity cost na mawawala sa'yo kapag nag-umpisa ka ng July. Dinagdagan ko ng ganito yung ating presentation. So, meron tayo ngayon opportunity cost gain na 19.30 kapag nagsimula tayo ng July. Ngayon, opportunity cost loss naman yung kunin natin kapag nag-umpisa tayo ng July. Kung pinanood nyo yung previous video ko, is napaliwanag natin doon na kung kailan o anong buwan kayo nag-umpisa maghulog kay MP2 savings, is ganun lang din na buwan mag-uumpisa mag-earn ng interest yung inyong contribution. Dito sa ating MP2 savings dividend calculation, yung present ko dito previously is naghulog ng buong taon ng tagpa 500 monthly. So, kung January ka nagsimula ng 500 pesos monthly, ang total dividend earned mo for the year will be 228. Kasi mula January, yung 500 na yan is magtutubo kada buwan hanggang December. Ngayon, dahil nagdesisyon ka na mag-umpisa ng July, so ibig sabihin nun, tanggalin natin ngayon tong 500 hanggang June. Tingnan nyo yung mawawala dito. Boom! Ibig sabihin, yung opportunity cost loss mo is yung kikitain na dividendo nung mga hinulog mo from January to June. At kung makikita nyo, ayan yan. So, January to June, yung dividend earned mo to December will be 0. So, yun ngayon yung magiging opportunity cost loss mo kasi nagdesisyon ka ngayon mag-umpisa ng July. Ibig sabihin, dahil nag-umpisa kang maghulog ng July, sa July lang din mag-uumpisang tumakbo yung interest earned mo. At sayang yung dividend na pwedeng ma-earn nung makukuha mo doon sa mga nahulog mo from previous month. At kung kukunin natin yan balik ko kanina doon sa may hulog na tagpa 500 Ayan, lagay ulit natin tagpa 500. So, ayan January hanggang June. Ang total dividend earned na pwede mong makuha sana nung hinulog mo sana yung January to June is 166.96. Ayan, 166.96. And potin kay dito, 166.96. Ngayon, ayan yung magiging opportunity cost loss mo. Dahil nagdesisyon ka ngayon na mag-umpisa ng July. So, kung ilalagay natin ngayon yung opportunity cost loss na 166.96, lagay natin dito, dahil loss negative dapat, 166.96. Meron kang opportunity cost gain kapag nag-umpisa ka ng July na 19.30, pero meron ka ngayong opportunity cost loss na 166.96. Ibig sabihin nun, dahil nag-umpisa ka or nag-decision ka na mag-umpisa ng July, lugi ka ngayon ng 147.66. O di ba? Kanina, 19.30 ang ganda dahil after 5 years pala, mas malaki yung makukuha mo kapag nag-umpisa ka ng July. Doon sa total savings at dividend earned mo. Pero, hindi mo naisip ngayon na pwede nga na palang kumita kapag nag-umpisa ka ng January. At dahil doon, nagkaroon ka ngayon ng loss na 147.66 kapag nag-umpisa ka na maghulog sa MP2 savings during July. At ayan po yung konsepto ng opportunity cost. Ngayon, kailan ba natitrigger yung opportunity cost? Yung opportunity cost po is natitrigger kapag nagdesisyon ka. Opo, kapag nagdesisyon ka. Ibig sabihin, meron kang oportunidad na gawin yung dalawang desisyon. Kaya nga po, opportunity cost. Ngayon, kung wala kang opportunity na gawin yung mga desisyon or mamili at magdesisyon sa dalawang bagay, hindi po nagtitrigger ang opportunity cost. Gawin nating mas malinaw yan. Punta tayo sa realidad ngayon. Yung ginagawa ko tong video na to is February 2024 ngayon. So, trigger natin or tignan natin kung kailan ba nagtitrigger yung opportunity cost. For example,
So, February. So, itong formula ko, naka-difference between January. Since tapos na yung January, so wala nang opportunity cost na magti-trigger, no, na bumalik ka na mag-umpisa sa January. Maliban na lang kung hihintayin mo na mag-January ulit. So, dito punta tayo kay realidad na kay February. Ayan. So, lagay ko yan para itong mga difference na to is versus February. Kasi presence is February. Ngayon, nagdesisyon ka na ayokong mag-umpisa ng February. March lang or March ako magsisimula. Kasi mas malaki after 5 years. 5.11 yung magiging difference between March and February. So, yung ginamit ko is ayoko. Ibig sabihin, ikaw, kung sinabi mo yun, meron kang oportunidad sana na mag-umpisa ngayong February. Ngayong February, meron ka ng kakayahan na mag-umpisa na maghulog sa MP2 savings. Ngayon, ito yung point nun. Kung wala ka pa oportunidad o hindi mo pa kaya mag-umpisa, mag-save ngayon, February, is hindi magti-trigger yung opportunity cost. Kaya, kung next month ka pa talaga magkakaroon ng oportunidad, magkakaroon ng pera na makapaghulog sa MP2 savings, walang opportunity cost na kailangan mong isipin. Pero ngayon, sa video na to, isipin natin meron ka na ngayon 500 pesos. Iniisip mo pa kung kailan magsimula. Ayaw mo magsimula ngayong February. So, dito na lang tayo kay March. Next month na lang ako mag-umpisa. Meron naman akong opportunity cost na gain na 5.11. Ayan, 5.11. Lagay natin dito kay opportunity cost na 5.11. Kapag nag-umpisa ka kay February, ay kay March, kaysa kay February. Pero, magkano nga ba yung mawawala sa'yo? So, burahin ko tong January dito kasi hindi naman na swak kasi January naman na yan. So, ayan, delete ko yan. So, mawawala na yan. So, ang mawawala sa'yo or opportunity cost gain mo is yung dapat na may kakayahan ka na maghulog ng February pero mas pinili mo pang maghulog ng March kahit kaya mo na ng February. So, delete ko tong February. Ang mawawala dyan, yung earned natin during February which is, pag dinilit ko yan, magiging 0. Kung kukunin natin yon, ang mawawala sa'yo is 32.22. So, negative 32.22. So, kung meron ka ng kakayahan ng February at ayaw mo, nagdadalawang isip ka pang magsimula, so magiging ka ng 5.11, oo. Pero, mawawala sa'yo yung oportunidad na kumita sana yung February na hulog mo ng 32.22. Kaya, ang total na nawala sa'yo is 27.11. So, punta tayo ngayon kay pinakamalalang opportunity cost loss. Yung maghintay ka pa ng December. Kasi, kung makikita, dito nyo pa lang is yung 5 years, accumulated savings. Kapag nag-umpisa ka kay December, is mas maliit na siya kumpara kay February ng negative, 1.24, Lagay natin yan dito. So, negative 1.24. So, itong opportunity cost gain na to, magiging opportunity cost loss na rin yan kasi negative nga eh. Ngayon, eto pa. Merong loss ka na doon sa after 5 years na total compare kay December at kay February. Meron ka pang malolos na dividend earned sana kung nag-umpisa ka ng February kaysa mag-umpisa ka ng December. Kung kukunin natin yung dividend earned sana kasi pinili mo si December eh. Ayaw mo mag-umpisa ngayong February. So, December ka pa nagsimula. So, ang mawawala sa'yo is from here to here. So, ang total niyan, kung makikita nyo dito, is 190.40. So, meron ka ngayong opportunity cost loss na 190.40. So, sobrang laki nung mawawala sa'yo kung meron ka pala ngayong February ng kakayahan na maghulog kay MP2 savings, pero naghihintay ka pa ng December bago magsimula. Ayan naman pala mas maganda pala talaga magsimula ng ng mas maaga sa taon, kagaya ng January. So, hintayin ko na lang mag-January ulit. Oops! Eto, tignan mo. Dahil, February ngayon at tingin mo, January pala maganda magsimula. O ayan, 0 ka na dyan, Kasi January ka naman gusto mo ulit magsimula. So, 0 yung gain or loss mo dito na opportunity cost. Ngayon, February ngayon, di ba? Tapos, gusto mo, next year ka na magsimula, January. Tignan mo kung gaano kalaki yung mawawala sa'yo. From, February ngayon.
kung nagdesisyon ka sana ngayon, ngayong buwan na maghulog ng 500 pesos, hanggang December is kikita na sana yung pera mo ng 193.33. So, 193.33. So, dahil nagdesisyon ka na hintayin pa yung January bago umpisang maghulog kay MP2 Savings, meron ka ngayong opportunity cost na loss na 193.33 ang mawawala sa'yo. So sana ngayon is pumapasok na sa isipan nyo yung point ng video na to, na ang kasagutan sa malaking katanungan ng karamihan kung kailan nga ba pinakamagandang magsimulang mag-ipon sa MP2 Savings para mas kumita ng malaki is tama, ngayon na mismo. Kung kailan mo pinapanood tong video na to, ito na yung panahon para magsimula kang mag-ipon sa MP2 Savings. Opo, ngayon na. Dahil habang pinapatagal mo yung panahon bago ka magsimula, is maraming mawawala sa'yo. Unang-una, kung makikita nyo, is yung dividendo sana na ma-earn nung hinulog mo ngayon hanggang December. Ito pa yung mawawala sa'yo. Yung panahon, no? Panahon na napakalaki, walang halagang katumbas. Yung panahon na sana nag-umpisa ka na mag-ipon ngayon na pinapanood mo, at after 5 years na sana, is meron ka nang makukuhang pera na pwede mo nang gamitin for your future na plano. O di ba? Kung maghihintay ka pa ng next year, next month, doon lang magti-trigger yung MP2 savings mo. Ibig sabihin, doon lang magti-trigger yung 5 years. So, kung February ngayon, so after 5 years, January mo makukuha. No? Pero kung next month ka nag-umpisa, March, so ibig sabihin nun, February mo naman sa 5 years makukuha. Instead na January mo makuha, February mo na ngayon makukuha. So, sana nakukuha nyo na ngayon yung point. Ang kasagutan nga is today. Ngayon, now, today, ngayong araw, mag-umpisa na po tayong mag-impok sa MP2 Savings dahil habang mas tumatagal, mas maraming oportunidad na pwedeng mawala sa'yo. Pera man yan o oras. Kaya mga kautak, start saving now. Ayun, sana naliwanagan na tayo mga kautak. At kung kayo is naliwanagan na, tulungan nating maliwanagan yung ibang tao sa pamamagitan lamang ng pag-like, comment, and also ito mahalaga, share nyo tong video para yung ibang tao is mas maliwanagan na ngayon na dapat ngayon na silang magsimula na mag-ipon sa MP2 Savings. Para lahat tayo ay wala nang masayang na oportunidad na pwedeng mabago ang ating buhay. Yun lamang po, maraming salamat ulit sa inyong panonood. Use your brain. For more tips and tutorial, please follow me on Facebook and subscribe on my YouTube channel. And don't forget to like, comment, and share this video for more.